Hello po sa inyo. Kumusta po kayo? Ang topic natin ngayong umaga ay tungkol sa ano ang mga dapat gawin kung nalugi ka sa negosyo. Pero bago ko umpisahan, ako po si Joy Villarmia. Dati po akong cashier sa isang pribadong kumpanya sa loob ng 6 na taon. Maikwento muna ako sa inyo. Last 2010, may sinalihan akong isang negosyo. Attend ako ng business presentations, nakinig ako sa mga motivational speakers, at sila din ay mga successful na mga negosyante. First time ko pa lang sumubok sa negosyong iyon. Kahit wala pa akong saktong kapital, naghanap ako ng paraan para makasali ako at makapag-umpisa. Umattend din ako ng mga business trainings at team building seminars. Ngunit, isang araw, dumating ang malupit na pagsubok. Nagsimula ang problema nang magkaroon ng malaking kompetisyon sa aming lugar. Bumaba ang benta at hindi na ito sapat para sa mga gastusin. Nagdesisyon ako na hihinto na ako sa business. Isang gabi, habang nagmuni-muni ako sa aming bahay, may dumating na matandang lalaki. Siya raw ay isang negosyante na dating nalugi rin noon. "Anak," sabi ng matanda, "ang pagkatalo ay bahagi ng buhay. Pero huwag kang susuko. Mag-isip ka ng ibang paraan." Nagpasya ako na makinig sa payo ng matanda. Nag-aral ako ng iba't ibang paraan para makapagpatuloy sa negosyo. Nagsimula ako magbenta online at nag-offer ng iba't ibang produkto. Sa huli, ito ay patunay na sa bawat pagkatalo, may pag-asa pa. Ang mahalaga ay hindi sumuko at patuloy na mag-isip ng mga solusyon. Ano ang mga dapat gawin kung nalugi ka sa negosyo? Una, magkaroon ng masinsinang business plan. Bago mag-umpisa, gumawa ng detalyadong plano para sa iyong negosyo. Isama ang mga numero tulad ng budget, cost, sales, at iba pa. Dapat alam mo kung kailan ka kikita at hanggang saan ka lang bago ka malugi. Dalawa, mag-set up ng multiple streams of income. Hanapin ang iba't ibang paraan para kumita sa iisang negosyo. Ito ay tinatawag na multiple streams of income. Kung may iba't ibang idikit sa iyong negosyo na pagkakakitaan, mas maganda. Third, maging masinop. Huwag maging sobrang tipid, pero maging masinop. Pag-aralan ang mga bagay na bago gastusan. Laging isipin kung ano ang balik nito sa iyong negosyo. Kung kailangan mong magbawas ng gastos, gawin mo agad. Pang-apat, gumamit ng makabagong teknolohiya. Alamin ang mga teknolohiya na makakatulong sa iyong negosyo. Mula sa accounting, budgeting, marketing, at iba pa. Malaki ang matitipid mo sa tao at oras. Panglima, gumawa ng exit strategy. Hindi lahat ng negosyo ay nagtatagumpay. Alamin kung kailan ka susuko para lumaban sa susunod na pagkakataon. Isama ito sa iyong business plan. Ito ay kasama ng mga hakbang tulad ng pagbebenta ng negosyo, pagpasok sa joint venture, o pagpasok sa stock exchange. Tandaan na ang pagkalugi ay bahagi ng negosyo. Pero may mga hakbang na pwedeng gawin para maiwasan ito. Magpatuloy sa pag-aaral at pagpapabuti ng iyong negosyo. Naniniwala ako na ang pagnenegosyo ay may mga pagsubok. Pero ang pag-aaral at pagpapabuti ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang mga pagkakamali at magtagumpay. Ang kalaban ko dito ay ang katamaran. Kaya samahan niyo ako na maibahagi ang mga dapat gawin kung nalugi ka sa negosyo. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang i-share, subscribe, at follow for more. And please don't forget that in everything you do, put God first. Stay safe!